Isang nakakagulat na pasabog. Aminado si Senate President Alan Peter Cayetano na papalitan siya ni Sherwin Gatchalian bilang Senate President. At ito pa ang nakakagulat na pasabog. SP Alan Cayetano, iboboto si Sherwin Gatchalian na maging Senate President. Senator Sherwin Gatchalian, handa na raw maging Senate President. Halika at nitong pag-usapan mga kaibigan. I might vote for him one day. Tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong komite. Kaya kung handa talaga. Ang sorpresang pahayag, Senate President Cayetano, iboboto si Gatchalian bilang kapalit niya. Kawikaan 18 verse 12, ang mapagmataas na puso ay bago ang pagkawasak at bago ang karangalan ay ang pagpapakumbaba. Akala ng marami ay magiging matatag at pangmatagalan ang hawak ni Senate President Alan Peter Cayetano sa liderato ng mataas na kapulungan matapos ang matagumpay na pagpapatalsik kay dating SP Vicente Soto III. Akala natin sa pag-upo ng bagong mayorya ay magkakaroon ng mahabang panahon ng katahimikan sa loob ng plenaryo upang pagtuunan ng pansin ang mga nakabimbin na batas. Pero ilang araw pa lamang matapos ang pagbabago sa liderato, isang nakakagulat na pasabog ang mismong nanggaling kay Cayetano nang isiniwalat niya ang mga umuusbong na ulat ukol sa isang destabilization plot o planong pagpapatalsik laban sa kanya. Narinig niyo ba ang naging eksena sa loob ng session hall at ang naging biro ng Senate President? Habang pinamumunuan ang sesyon, hayagang tinukso ni Cayetano si Senator Sherwin Gatchalian ukol sa lumalabas nitong pangalan bilang posibleng susunod na pinuno ng Senado at sinabi pa na I might vote for him one day. Senator Win is the only one laughing at my I might vote for him one day. Pero bakit nga ba naging mabilis ang paglutang ng pangalan ni Gatchalian sa kabila ng katatapos lang na balasahan? Dahil ayon sa mga impormasyon, umiikot muna sa mga senators na sangkot sa usapan. Si Gatchalian ang nakikitang susunod na figura na may kakayahang humawak sa mayorya kung sakaling magkakaroon muli ng hidwaan sa kasalukuyang pamunuan. Therefore, ang tila pabirong pahayag ni Cayetano sa plenaryo ay nagdulot ng malalim na haka-haka sa publiko kung seryoso ba ang banta sa kanyang pwesto. Sinasabi ng mga kasama namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President. Politika na po yun, isang tabi natin yun. Hindi po magulo ang Senado, ginugulo po ang Senado. Akala ng iba ay sasalubungin ang agresibong pagtanggap ni Gatchalian ang mga lumalabas na bulong-bulungan ukol sa kanyang posibleng pag-akyat sa pinakamataas na posisyon sa Senado. Pero mabilis na dinala ng senador ang usapin sa mas kalmadong direksyon ang humarap ito sa media at sa panayam sa DZMM. Bagamat pinahayag na handa naman siya kung sakaling ihandog ang pagkakataon, hayagang ibinasura ni Gatchalian ang ideya ng isa na namang maagang pagpapalit ng liderato sa pagsasabing, "The leadership has just changed. Let's just focus on work first, guys." Pakinggan pa natin siya sa interview. Tingnan natin yung parang nakakakiliting anggulo ngayon dyan sa Senado. Totoo po bang kayo ang napipisil ng mga kasama nyo na pumalit kay Senate President Alan Peter Cayetano? Well, Alvin, ako ngayon, dapat bumalik na muna tayo sa pagtatrabaho. Muna pag-usapan itong issue ng leadership dahil marami tayong dapat gawin at mag-concentrate na muna tayo sa mga mahalagang panukalang batas na dapat natin aprubahan. Therefore, sa kabila ng mga ulat ng Austerplatte, pinili ng mambabatas na bigyang diin ang kahalagahan ng pagganap sa tungkulin kaysa sa pakikilahok sa mga politikal na drama. Sinasabi ng ilang analista na ang naging biro ni Cayetano ay isang estratehikong paraan upang maunahan at mapaawi ang epekto ng mga usap-usapan sa pamagitan ng paglalatag nito sa publiko sa paraang tila magaan lamang. Pero sa pabago-bagong ihip ng hangin sa politika, ang mga ganitong uri ng sulyap at biro sa loob ng plenaryo ay madalas na nagiging senyalis ng mga mas malalim negosasyon sa likod ng saradong pinto, lalo pat naging volatile ang sitwasyon sa Senado nitong mga nakaraang linggo. Therefore, habang ang mga komite ay nagsisimula pa lamang mag-adjust sa mga bagong pamunuan, ang buong kapulungan ay nananatiling mapagmatsyag sa magiging susunod na galaw ng bawat paksyon. Habang ang mga mababatas ay bumalik sa pagsusuri ng mga resolusyon
tulad ng sustainable development at agriculture, ang usapin ng kapangyarihan ay patuloy na sumasabay sa kanilang araw-araw na sesyon. Akala mo ba ay natapos na ang laro nang makuha ang martilyo ng liderato? Pero habang ang mga pangalan ay patuloy na nagbabanggaan at nagkakatuksuhan sa harap ng kamera, ang tanong na lang na naiiwan ay ito: sa oras na maging seryoso ang mga bulong-bulungan ng palitan, paninindigan ba ni Senator Sherwin Gatchalian ang kahandaang pamunuan ng Senado o mananatili ang katapatan ng mayorya sa kasalukuyang pamumuno ni SP Alan Peter Cayetano? Have mercy, O God. Kaibigan, sa pagtingin natin sa mga kaganapang ito sa loob ng pamahalaan, malino nating makita ang mga posisyon at karangalan sa mundong ito ay parang gulong na mabilis umikot. Ang taong nasa itas ngayon ay maaaring naghahanda na sa posibleng pagbababukas, at ang mga alyansa na tila matatag ay madaling mapalitan ng mga bagong kasunduan. Ipinapakita lamang nito na ang pagkapit sa kapangyarihan ng tao ay puno ng kawalan ng katiyakan at laging may kalakip na kaba. Pero may isang leader na ang trono ay hindi kailanman maaagaw, hindi nangangailangan ng boto ng mayorya at hindi maapektuhan ng anumang destabilization plot. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Sa kanya walang agawan ng pwesto o takot na mapalitan dahil ang kanyang pamumuno ay nakabatay sa walang hanggang pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Kung nais mo ng isang buhay na ligtas sa mga politikal na bagyo ng mundong ito at nagnanais ng isang permanenteng hari na hindi ka bibiguin, lumapit ka sa kanya, kaibigan. Tanggapin mo ang ating Panginoon Jesus ngayon bilang iyong personal na Savior at tanging Panginoon ng iyong buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Awit 75 verses 6-7. Sapagkat ang pagdadakila ay hindi nagmumula sa silangan, di sa kanluran man, di sa timungan man, kundi ang Diyos ay siyang hukom, kanyang ibinababa ang isa at itinataas ang isa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, nakikita po namin ang mga posisyon at kapangyarihan ng tao sa mundong ito ay mabilis magbago at puno ng kawalan ng katiyakan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at sa paghanap ng kapanatagan sa mga bagay na pansamantala lamang. Nawa Panginoon, ituon ang aming pansin sa mga bagay na hindi pansamantala, kundi pang walang hanggan. Tinatanggap po namin kayo sa aming puso bilang aming personal na tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Ikaw po ang maging pinuno ng aming buhay at matibay na kanlungan na hindi magbabago. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at inyo pong patuloy na gabayan ang lahat ng liderato ng aming bansa at lahat ng mga may Pilipino. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at pakaingatan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.